Oh, ito ha. Pakinggan nyo ito. Ito ha, pakinggan nyo. Pakinggan nyo. Nasanay ang buong mundo na magpalabas ng prank kundi kaya magbiro tuwing Abril 1 o mas kilala sa buong mundo bilang April Fool's Day. Pero ang political vlogger na si Maharlika hindi mabiro kahit April Fool's Day matapos magpalabas ng 2 dokumentong nag-uugnay sa presidente ng Pilipinas sa paggamit ng iligal na droga. May tatak na confidential at logo ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang mga ito. At ang target ng drug operation batay sa dokumento na may petsang March 11, 2012 ay si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Nauna nang itinanggi ng PDEA ang authenticity ng mga dokumento at binalaan ng publiko na maaaring makagawa o makapag-reproduce ng mga dokumento ng gobyerno gamit ang AI o Artificial Intelligence. Kung si Interior Secretary Benhur Abalos naman ang tatanungin, fake news na laman ng mga dokumento. Well, ganito lang. Huwag naman tayo maniniwala sa mga fake news, no? No less than PDEA nagsabi na hindi totoo ito. Kuminsan, it's so unfair eh. Alam mo, right now, ang daming lumalabas, no? Kahit nga raw siya ay biktima ng fake news dahil minsan na rin siyang nadali ng identity theft. Kaya nga, ito lang sa amin, sa cybercrime. Ako mismo, nagdemanda ako eh. Nagdemanda ako sa Pangasinan sa mga gumagamit ng pangalan ko, ng boses ko. It's identity theft. Ang kaso pa nito ay hindi lamang identity theft, no, pati estafa pa dahil ang dami niyang hiningan. So yun ang mga sinasabi ko. Pag-ingatan po natin, huwag tayo basta-basta kaagad maniniwala. Samantala, may payo naman ang dating press secretary na Marcos Jr. sa mga Pilipino sa drug issue. Diyan muna tayo. Okay? Ano din ang dahilan ni Abalos? Artificial intelligence. Hindi nyo napapansin? Hindi, kayo mag-isip. Ang galing. They are preparing the minds of the people. Na pag lumabas yung video na yan, it's an AI. Di ba ha? Yun ang hindi ko magets eh. Tayo, yung sinasabi ninyong supposedly matalino sana, bira ng bira nang walang direksyon. Pero sila, coordinated lahat. Sigurado ako, pati doon sa mga bayarang vlogger nila, coordinated na yan eh. Imina-mindset nila ang tao na whatever video na lumabas, it's artificial intelligence. Yan kagad ang ilalagay nila eh. Inuunahan na nila eh. Kaya nga, sabi ko sa inyo, maging matalino naman tayo. Lumabas naman tayo sa bubbles natin. Para tayong mga tangang, sige lang, bira lang ng bira, basta lang may mai-content. Gusto nyo yung ganun? O sige, sakyan na lang natin araw-araw. Gusto nyo ang title ko araw-araw, video. Eto na, lalabas ko na video. Eto na, lalabas ko na video. O eto na, may dokumento. Alam nyo, isa lang masasabi ko, it's all self-serving. Self-serving ko. Self-serving mo yan. Kung talagang gusto mo ng tamang diskarte, hindi ganyan. Napapahamak eh. Napapahamak po si VP Sara Duterte. Napapahamak po mga Duterte sa galawang ganyan. Ganun ba gusto natin? Maging immune yung tao sa pagbanat dito kay Marcos? Immune na eh. Ang nangyayari, alam niyo yung kalyo? Marami tayo niyan sa paa. Sino marami sa paa niyan? Alam niyo ba kung bakit may kalyo? Hindi, para alam niyo kung anong purpose ng kalyo. Kasi araw-araw, di ba, inaapak natin yan. Bakit ba may kalyo? Para maging ma-immune na doon sa sakit nung kung ano man yung inaapakan mo. Di ba? O kaya dito, kare, kayo nagmumotor, 'di ba? Dito may kalyo, sarap gupitin niya ng tawag dito, ng nail cutter o ganyan, no. O, 'di ba? Bakit to? Actually, mukhang feeling nyo nabugbog, pero actually, it protects. Kasi nga matigas na, napoproteksyonan na. Kaya may kalyo. 'Di ba ho? Yun ang purpose nun eh. Yung akala mo nasisira mo na,
Dahil, tingnan mo, tumitigas na, nagkakakalyo na yung daliri o nagkakakalyo na yung paa mo. Hindi, pinoproteksyonan niya yung talampakan mo. Kaya may kalyo. Ganyan nung nangyayari. Dahil sa banat tayo ng banat na wala na sa lugar, puro na lang kulang sa ebidensya, puro na lang chismis. Alam niyo nangyayari? Nakakalyo lang eh. Na, yung tenga ng mga Pilipino, naririndi na. Na parang, okay. O sige, ano ngayon? O, eventually, kahit anong ibato mo dyan, wala na. Sila uro yung presidente. Ano yung presidente? Ganun na yung mga tao. Ano nga doon yung presidente? Ano sasabi mo? Basta yung presidente ganito. Alam niyo kung paano ko nasabi yan? 2022 election, kalyo ng mga Pilipino. Ang dami nang binato kay Marcos eh. Ano sabi ng mga tao? Sabi ni Pangulong Duterte, meron tayong kandidato, merong addict at may baggage. Kaya kayo pakila. Basta kami, mga Pilipino, inaapi kami. At gusto namin yung inaaping kandidato rin. Sino yun? Si Marcos. Ngayon, inaapi kami ng China. Aping-api kami ng China. Binabasa kami ng tubig. Wala nga tayong tubig. Binabasa tayo ng tubig. Hindi, yung mga nando sa ano. Pero ganoon na nararamdaman ng mga Pilipino. Inaaway kami ng China. Pinagtatanggol kami ng presidente. Oh, ni Marcos. Oh, ibangag yung presidente, sasabihin naman ng iba. Basta kami, api kami nila Marcos. Kami, sama-sama kami nila Marcos. Sama-sama kami. Saan tayo sa amin, pare? Di ba? Effective? Wag lang kayo makikinig sa abogadong nag-vlogger. Minsan napapag ganun eh. Halimbawa, itong dalawang to. Kaiba ng sinasabi ang dalawang dating presidential spokesperson ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa umano'y gentleman's agreement ng Pilipinas at China kaugnay sa issue ng West Philippine Sea. Sino ba sa kanila ang nagsasabi ng totoo? Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Nagtatablahan na naman ang dalawang dating presidential spokesperson ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnayan ng umano'y gentleman's agreement kung saan nakasaad na bawal daw magdala ng construction materials sa BRP Sierra Madre. Sabi ni Atty. Harry Roque, kasunduan yan ni ex-President Duterte at Chinese President Xi Jinping. Pero tinablayan ni Atty. Salvador Panelo. Sabi niya sa isang panayam, nagsisinungaling ang sinumang nagsasabing merong gentleman's agreement. Kausap Patay ko tayo si dyan. dating Presidente Duterte, and he categorically said there was no agreement, gentleman or ungentleman. Wala pang bagong tugon dyan si Roque. Pero kanina, binweltahan niya rin ang anyay secret agreement daw ng China at ni dating Senator Antonio Trillanes IV. Ayon kay Roque, ibinenta ni Trillanes sa China ang Scarborough Shoal noong panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Alam mo, sa totoo lang, medyo sumasakit ang ulo ko dito sa dalawang to. Bakit interbigyan natin tong dalawang to? Attorney Roque, Attorney Panelo. Pwede ba namin kayong imbitahan? At na mag-usap-usap nga tayo dito. Ano ba talaga? Ano ba talaga ang totoo? Matalino si Attorney Roque. Ito lang komento ko dyan ha. Itong kasunod kasi na-discuss na natin eh. Matalino si Attorney Roque. In fairness, hindi ko naman sinasabing hindi matalino si Panelo. Matalino si Roque, professor siya, bla bla bla, ganito. Maano ho siya. Wala akong problema. Pero pagdating ho sa tingin ko ha, pagdating ho sa closeness, at saka mas kilala si Pangulong Duterte, si Panelo talaga.
Kasi si Panelo, matagal nang kasama si Pangulong Duterte. Mayor pa lang siya, talagang kasama niya na ho yan. Alam nyo, mahirap talagang minsan intindihin, magsalita ho si Pangulong Duterte. Yung mga pinanggagalingan niya. Aside from language barrier din minsan kasi iba din ang iba yung minimin pagka galing sa Bisaya tapos itinagalog. Minsan talaga merong konting difference yun. Hindi talaga perfect. So sa akin, mas may punto dito si Panelo na there was no gentleman's agreement na sinasabi ni Spokes. But more than the gentleman's agreement, ipinagpatuloy lang what is really happening nung hindi pa presidente si Pangulong Duterte. Di ba ha? Anong ibig ko sabihin? Kasi kahapon pinakita natin Yeah? Binigyan na natin dito ng paliwanag. Pinakita natin that yung quote-unquote gentleman agreement na hindi magdadala ng construction materials nang simula kay Pinoy. It started on Pinoy's time. Sabihin si Noynoy Aquino, dating presidente natin. Nanggaling sa kanya yun. Nagsimula doon yun. So maybe, ang ginawa lang ni Pangulong Duterte as a succeeding president nung sumunod, sabi niya, sige, ituloy na lang yung ganyan, basta hindi kami magdadala. And maybe, tinawag na kaagad ni Roque yun na gentleman's agreement. Di ba ho? Pero, baka naman there was no formal talk. Di ba? Ako, mas ko ito mas nakikita ko kung may punto si Panelo dito. Okay? Mas nakikita ko kung merong tamang sinasabi ho si Panelo. Kasi mas kilala niya ho talaga si Pangulong Duterte. Feeling ko lang naman po. Kasi madali hong ma-misquote minsan si Pangulong Duterte pag nagsalita ho siya. Pagka, lalo na kunwari yung conversation is kwentuhan lang na pwede mo ma-misinterpret Unless, eto yun, nakasama mo ng maraming beses. Kasi makikita mo na, kasi minsan, tandaan niyo ho ito in terms of communication. In communicating with someone, you have to understand kung ilang beses niya nang sinabi yon. At ano talaga ang punot dulo o yung konteksto ng kanyang sinasabi. Huwag ka lang pipick up sa isang sinabi lang niya. Kailangan, ano ba yung sinabi nito dati? Bakit pa niya ito sinabi dati? Kailangan yung buong konteksto. Anong ibig ko lang sabihin? Ibig ko lang sabihin, si Panelo ho kasi, mas nakikita niya yung mayor pa si Pangulong Duterte, bago pa naging presidente, yung puso ni Duterte mas nakikita ni Panelo. Yun ang tansya ko Hindi ko naman sinasabing hindi alam ni Spokes Roque yon, pero mas matagal na ho kasing nakasama ni Panelo si Pangulong Duterte. Nagkataon lang mas madaldal si Roque. Hindi, yun ang sa akin sa tingin ko po. Mas syempre alam mo naman naging vlogger na si Roque. Kaya tuloy minsan alam mo yan ang tendency pag pag ang isang opisyal naging vlogger, ang tendency talaga magsalita ka na minsan sumasabit, nagkakamali. Kaya nga ina-admire namin si Basti. Si Basti po, nakita nyo naman kanina, hindi ko mga nakapanood kay Basti kanina. Panoorin nyo. Dito mo makikita talaga itong tao na few words, pero it really means a lot. Sa katunayan, medyo pinupush. Actually, ito para lang sa kaalaman ninyo. Ito sinabi naman niya. Noong una, ayaw pa pumayag ni Basti kasi ayaw niyang makialam sa national. As much as possible, ayaw niyang makikialam sa national issues. Bakit? Hindi niya ligay. Yung sabihin, hindi maganda. Dahil Duterte siya, tapos pakikialaman niya yung issue ng national na yung presidente pinagre-resign niya. Diba? Ayaw niya nun. So
yun ang kabilin-bilinan niya. Parang, huwag tayong pupunta sa issue ng national. Kung ano lang yun dito sa Davao. Kasi dito lang ako. Alam mo, hindi ako na turn off dun eh. Na ano ko pa nga eh. Na nahangaan ko siya. Sabi ko, ito yung mamang hindi inabutan ng mikropono kung ano-ano na sinabi kasi hindi niya kursunada yung presidente. Diba? Ito yung klase ng politiko na may alam. Hindi, dito lang ako. Mayor ako ng Davao eh. Ito lang pakikialaman ko. Wala akong pakialam sa iba. Ito lang ako. Kaya nga, alam mo, nung kanina, pansinin ninyo ha, wag nyo na lang sasabihin ha. Sana hindi pa alam. Sana yung mga kaibigan ni dito, ni Baste. Hindi pa alam, baka hindi tayo makaulit. Medyo pinupush ko ng konti eh. Yung mga tanong ko, medyo ipinupush ko sa national eh. Konti lang naman, kapiraso lang naman. Ma'am Dabawenyo, kapiraso lang. Eh, tulad yung tanong ko tungkol kay PNP Chief, tanong ko tungkol kay Abalos, di ba? Pero ang galing. Ang galing niya. Bakit? Di niya sinagot. Hindi, ang sabi lang niya, tama naman eh. Tama naman yung PNP Chief na talagang trabaho nila yung sa droga. Di ba? Pagkakataon niya na sana sabihin yun eh. Ikaw, PNP Chief ha? Bakit mo ako kinokontra? Hindi, kung wari, bida-bida yun. Hindi, kung isipin nyo kung bida-bida si Baste, maaaring ganun eh. Ikaw ha? O, di ba sinabi ko? Hindi, sinabi lang niya. Talaga naman trabaho nila yan eh. Sinang-ayunan niya yung PNP Chief. O, eto sabi ko yung kay Abalos. Di yan yun. Sabi niya. Pwede kung meron kong kaso, di sambahan niyo ako. Kita niyo yung mama. Few words pero napakatalino. Panoorin niyo. Pag hindi niyo napanood, you will miss a lot. Kasi ito yung tipo ng politikong hindi mabulaklak pero malalim na tao. Ha? Kaya buti di ka nga comment sa kay babae na masabi niya tunog. Ano sinasabi mo dyan? Ito ha, panoorin nyo ito na tungkol dun sa PNP Chief natin. Ito.